Nanalo ang Meralco Bulls dito sa Philippine Cup pagkatapos nilang talunin 80-78 ang San Miguel Beer. Naka-score si Chris Newsome ng winning basket pagkatapos matabla ito ni Junmar Fajardo sa pamamagitan ng kanyang 3-point shot. Dahil dito, nakumpleto ng Meralco yung tinatawag na isa sa pinakamalaking upset sa kasaysayan ng PBA. Dahil nung nag-umpisa itong serye na to, heavy favorite ang SMB kahit na tinalo sila ng Meralco noong eliminations. Pero dahil maganda ang coaching nito si Luigi Trillo at si Nenad Vucinic, nakita natin na mas importante ang mas magaling na coach kaysa sa pagkakaroon ng tinatawag natin na all-star lineup. So ngayon ang San Miguel Beer kailangan pag-isipan itong mabuti at kailangan makita na nila na hindi sapat yung kumuha ka ng puro all-star na player kung hindi naman magagamit ng mabuti ng coach. At ang pinagbupunturan dito ng sisi ngayon ay ito si George Gallant dahil hindi niya nagamit ng mabuti yung kanyang mga players. Nakita natin, nag-struggle sila lahat mula sa 3-point shooting. Maski doon sa substitution patterns, hindi maganda. Hindi pinasok si Chris Ross nung last play para bantayan ito si Chris Newsome. Kaya yan ang naging problema. At ang sabi nga ba, masyadong sinagad si Junmar Fajardo dito sa mga larong ito. Nakita rin natin, natandaan natin si Leo Austria, katya-champion lamang ng Philippine Cup. Nag-semi sila noong Commissioner's Cup natalo dito sa Bay Area Dragons pagkatapos biglang tinanggal at ang pinalit nga ay itong si George Gallant. For the first time, natalo ang San Miguel Beer dito sa Philippine Cup. First time itong matalo ni Junmar sa Philippine Cup at si George Gallant ang naging coach. Kaya sa ngayon, ang laki ng pressure na tanggalin na sa pwesto ito si Gallant at kung hindi man ibabalik si Coach Leo Austria, kumuha dapat ng isang coach na marunong mag-adjust. At syempre, asahan na natin ng napakaraming trade na gagawin dito. Lalo na at nakita na mukhang hirap na yung mga players ngayon ng SMB dito sa bagong estilo. Habang busy itong San Miguel Beer sigurado sa gawa ng mga trades, itong Ginebra hindi yan papahuli. At sa ngayon, ang isa doon sa mga players na iniisip nilang i-trade na ay ito si David Morel at pati na itong si Sidney Onwubere. Sila ay dadalhin dito sa Rain or Shine Elasto Painters at mukhang gustong kapalit ng Barangay Ginebra ay ito si Keith Datu. Mukhang itong Barangay Ginebra handang isama yung kanilang first round pick dito sa trade. So mapupunta sa Rain or Shine. Yung first round pick ng Ginebra, itong si David Morel plus isasama itong si Sidney Onwubere. Ngayon ang tanong kung papayag pa ang Rain or Shine sa ganitong trade. Sa tingin ko medyo mahihirapan ang Ginebra na kumbinsihin ng Rain or Shine na pumayag dito dahil ang Rain or Shine ngayon ang kinakailangan ay isang big man. At alam naman natin, sinabi na ni Coach Yengyao gusto nilang kumuha ng big man dito sa darating na draft. At of course, kung makukuha nila yung first round pick ng Barangay Ginebra, aba syempre maganda yan para sa kanila dahil magkakaroon sila ng mas maraming tsansa na kumuha ng mga big men. Pero kung ang kapalit naman ay si Keith Datu, baka medyo mahirapan yan. Siguro kung ang isasama ng Barangay Ginebra si Japet Aguilar, baka pumayag pa itong Rain or Shine Elasto Painters sa ganyang klaseng trade. Ang maliwanag dito, ito si David Morel. Kaya yung kinuha ng Barangay Ginebra ay gagawing trade asset. At hindi na nakakagulat yan. Dahil syempre, alam natin ang Ginebra gustong kunin yung mga two-way players at mostly ito si Morel ay isang defensive player. Pero ang tanong kung mapapapayag ba nila Rain or Shine, sa tingin ko, kinakailangan ay mas magandang offer siguro ang ibigay nila para makumbinsi na ito si Coach Yengyao. Alam natin si Keith Datu nahirapang gwardyahan si Junmar Fajardo dito sa Philippine Cup. Pero hindi niyan ibig sabihin na basta-basta na lang nila yan bibitawan. Dahil syempre gustong siguraduhin ni Coach Yengyao na kung mawawala itong si Keith Datu dito sa kanilang lineup, ang magiging kapalit niyan ay isa rin na big man na magagamit niyang mabuti. Itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay tinitignan yung iba't ibang options na magiging available sa kanila ngayong tapos na itong PBA Finals. Alam natin na maraming mga teams magkaka-interest dito kay Chris Newsome dahil unrestricted free agent. At isa na dyan itong Magnolia. Pero dahil nagkampiyon itong Magnolia, sa tingin ko medyo malabo na umalis na itong si Newsome dyan at malamang mag-renew na siya ng kontrata. Samantala naman, itong si Troy Rosario, isa pa yan sa mga tinitignan na players ng Magnolia na pwede nilang makuha. Pero syempre nakadepende yan lahat dito sa matatawag natin na pagbabago sa kanilang lineup. Dahil kinakailangan syempre kung ikaw ang Magnolia, gusto mong siguraduhin na yung mga kukunin mong players ay magiging sapat dito sa kanilang lineup. Hindi naman yung basta-basta ka nalang mag-a-add ng mga players, lalo na kung sa tingin mo ay hindi naman sila makakatulong. Kaya sa tingin ko, yan ngayon ang magandang gagawin. Ito si Coach Chito Victolero.
Ibig sabihin, hindi sila nagmamadali dito sa pagkuha ng mga players. Alam din natin na itong SMB ay magkakaroon ng maraming trades ngayon, pati na Barangay Ginebra. So asahan natin na medyo madedelay ng konti yung mga moves nitong Magnolia dahil aminin na natin priority ng SMC talaga itong San Miguel dahil flagship team nila yan eh. So yung mga trades na naka-set para dito sa Magnolia, sa tingin ko pati na rin sa Ginebra, pakaintayin muna nila kung ano ang gagawing galaw ditong San Miguel Beer bago sila magkaroon ng mga movement. Pero rest assured, palalakasin ni Ramon ang tatlong koponan ng SMC dahil hindi naging maganda resulta dito sa Philippine Cup. Tinalo ng Meralco itong San Miguel at ang Barangay Ginebra. So dito natin makikita na kailangan talaga na magkaroon ng adjustment dito ang SMB at ang Magnolia lalo na sa darating na season. Itong Converge Fiber Excess na hindi pa tapos dito sa kanilang mga moves na ginagawa para palakasin ang kanilang koponan. Alam natin na itong si Shawnee Winston ay nasa trading block dyan. Pero merong mga umiikot na espekulasyon na baka hindi lang mga players at mga coaches ang pagbabago na mangyayari dito sa Converge. Meron kasing mga lumalabas na espekulasyon na baka itong Converge ay bilhin din itong Phoenix Jewel Masters. O di kaya ay magpasok sila ng isa pang team at magte-take over dito sa Phoenix katulad ng ginawa ng Converge dito sa Alaska. Binili nila yung Alaska franchise, naging Converge. At ang balita ngayon baka itong si Dennis Uy ay bilhin din itong Phoenix Jewel Masters at magkakaroon na ng dalawang teams itong Converge Fiber Xers. Hindi na ito nakakagulat dahil alam natin na itong Phoenix Jewel Masters ay mayroong mga problema pagdating dito sa financial capability nila at sustainability at yan ang dahilan kung bakit marami naniniwala na baka hindi na ito magtagal sa liga. At yan din ngayon ang tinitignan dahilan kung bakit maraming teams ang gustong bumili dito. Dahil kahit hirap ang Phoenix, alam natin meron silang mga talented players at meron silang first round pick dito sa darating na draft. At syempre ang Converge gustong makuha yan. So baka nga sa bandang huli bilhin na ng Converge itong Phoenix Jewel Masters. Dahil kung financial capability ang pag-uusapan, kaya naman yan ng Converge ngayon. At alam natin na malaki ang plano ng Fiber Excess para sa darating na season. At yan ang dahilan kung ba't sila ay gumagawa ng mga ganitong hakbang. Mostly nakafocus ang mga tao dito sa player movements ng Converge, pati na dito sa posibilidad na baka palitan si Coach Aldi Nayo. Pero sa ngayon masasabi natin na itong Converge mukhang magkakaroon ng tinatawag natin na pagbabago dito sa kanilang structure sa PBA. Ang ibig niya sabihin, baka magkaroon sila ng sister team at syempre para mas mag-competitive sila versus SMC. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alagon, Alicia Garcia, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon family, Mitch Bagares, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, JJ Sibong, Eduardo Monsales, Edwin Carmona Jr., Judy Edwina Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, pinabatin din natin si John Ray Marquezuela, si Kuya Mike TV, pati na rin si Romeo Conchada, si Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family at ang iba pa nating taga-subaybay.